sa isinagawang press conference ni Vice President Inday Sara Duterte sa South Korea. Sinagot niya ang iba't ibang issue na pinupukol sa kanyang opisina mula sa Office of the Vice President at sa kanyang pagiging Secretary of Education. Pinakaunang tinanong ay yung controversial na confidential fund kung saan ito ay ang giging hot topic at naging trending. Game na games si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang mga sagot, lalo na yung controversial na issue tungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President at sa kanyang Department of Education. Panoorin at pakinggan natin. Pero kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, maaari po lamang mag-like at mag-subscribe. Salamat po. Sa confidential funds, ang gusto lang daw ng mga tao ay accountability. Paano po matitiyak ng mamamayan natin na talagang ginagamit sa tama itong mga confidential funds? Kayo ma'am, paano niyo paliliwanag sa mga nanonood na nasa mabuting kamay itong mga pondong ito? Yes, unang-una, ang confidential funds ay pinapropose ng Department of Education at ng Office of the President base sa assessment namin sa pangangailangan namin sa trabaho namin. Mas napapadali yung aming trabaho in terms of intertwining with national security kung merong confidential funds. Ang accountability naman ito is governed by the Joint Circular noong 2015 na -01, Joint Circular 2015 na -01. Nakalatag doon kung paano siya gamitin, nakalatag doon kung paano siya i-utilize, at nakalatag doon kung paano ka mag-report sa paggamit mo sa funds. So wala pong masasabi na walang safeguards sa paggamit ng funds dahil merong Joint Circular. At lahat yon sinunod ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Nasaktan ka rin siguro pag nababasa mo yung mga komento ng iba na baka merong something na mali yung sa ginagawa nyo. Paano mo tinatanggap ito at paano mo pinagdadaanan mo? Oh, no. I grew up in politics. So, 9 years old pa lang ako. Mayor na yung tatay ko. So, kinalakihan ko yung, sabihin na natin, chaos in politics since I was 9 years old. And kapag ganun kasi yung mundo na kinalakihan mo, natututo ka mag-filter kung ano yung pagkikinggan mo, ano yung hindi mo pakikinggan, at natututo ka na mag-focus kung ano yung kailangan gawin at huwag mawala sa kung ano yung vision mo sa trabaho mo. At deep inside you, alam mo nasa tamang direksyon ka. Yes, ako, sa Department of Education, nakalatag na kung ano yung gagawin namin until 2028. Ginawa namin yung Basic Education Report 2023 noong January. Doon nilagay namin kung ano ba yung gagawin ng Department of Education at susundan na lang ng mga tao kung nagawa ba siya or hindi. At masasabi din namin sa kanila, ito nagawa na namin, ito hindi pa, at kung bakit hindi namin nagawa. Ganun din sa Office of the Vice President, nakalatag na yung mga gagawin namin hanggang 2028, nakalatag na yung mga satellite offices, yung pagbabago, 1 million trees and 1 million bags campaign, nakalatag na rin yung medical and burial assistance, at meron tayong food supplementation program sa pansarap natin, and meron tayong libreng sakay doon sa mga pinahiram na buses sa Office of the Vice President, at yung Peace 911 natin at Magnegosyo Tagay, the entrepreneurship program. So nakalatag na lahat yun, sinabi namin sa mga tao na yun yung gagawin namin. Susundan na lang ng mga tao kung ano na yung nagawa. Ma'am, do you think may politika sa lahat ng mga ingay na yun? Kasi sobrang maraming ingay. Ano tingin mo? Base sa assessment ko, sa experience ko sa politics, meron talagang politika sa lahat ng bagay. Kasama ito. Hindi lang sa mga issues na lumalabas, hindi lang sa mga atake na lumalabas, even sa trabaho, meron talagang politika. Including po itong sa confidential funds. Oh yes, opo. Yes. The way na hindi nakikinig yung mga nagtatanong, hindi sila nakikinig sa sagot, makikita mo na merong agenda na nilalata. Bakit daw po kailangan ilagay as confidential expense yung pagpapatayo ng OVP sa ating office? Hindi po namin nilagay hindi po naka-charge sa confidential funds ang paglalagay ng Office of the Vice President satellite offices. Ang nakalagay po sa confidential funds is yung pagsasurvey ng area kung saan appropriate na maglagay ng satellite offices, at targeted yung mga beneficiaries
ng mga proyekto ng Office of the Vice President kasi meron tayong commitment to peace and order and national security. Yung sa AI technology, ano po yung possible technology na pwedeng payarin sa Pilipinas? Kasi parang pinakita nila doon, yung technology pwedeng magturo sa kapwa bata, Yes, oo. Napaka halaga na meron tayong discussion at regulation na sa technology and artificial intelligence. Dahil kung nakikita mo ngayon, sa example ko kanina sa aking speech, merong takot, merong embarrassment sa paggamit ng artificial intelligence dahil akala nila hindi dapat ginagamit yan kasi pinapalitan niya yung tao sa pag-iisip ng tao. Pero yaan na ang future ng mundo, hindi lang ng education. Kaya napakaswerte natin na naimbita tayo dito sa Education and Innovation Summit dahil naririnig natin kung ano yung plano ng Republic of Korea with regard to their education technology. At hindi pwedeng hindi natin pag-usapan yan dahil napakalaki ng tulong ng technology sa lahat ng ginagawa natin, hindi lang sa edukasyon. Kung makikita ninyo kanina sa isang keynote, nakita nyo na hindi lang pala sa Pilipinas pinag-uusapan yung burden ng administrative tasks ng teachers. So pinag-uusapan din siya sa iba't ibang lugar sa mundo. And nakita nyo yung suggestion ng ating keynote speaker na dapat gamitin yung technology na available to ease the burden ng mga teachers. At syempre, pag bumababa yung admin tasks nila, sabi nga doon sa study nila, bumababa din yung stress level ng ating mga teachers. Mamaya magkikita kayo ng mga Pilipino, anong gusto nyong mensahe sa kanila sa mga sumusuporta lalo sa inyo? Well, unang-una, nagpapasalamat kami sa suporta nila, sa kampanya, sa boto nila nung nakaraang eleksyon sa akin at kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, yung suporta nila sa 8-point socio-economic agenda, sa vision ng ating Pangulo ng Bagong Pilipinas, and syempre yung suporta nila, personal yung pagpapasalamat na suporta nila sa pamilya namin, Pamilya Duterte, dahil binibigyan nila kami ng pagkakataon na mag-contribute to nation building. And of course, kailangan natin sila pasalamatan dahil ang laki ng tulong ng ating mga overseas Filipinos at ng ating mga overseas Filipino workers sa ekonomiya ng ating bansa. Kung pag-uusapan lang natin ang pagpapadala o remittances nila doon sa ating bansa. At kailangan natin sila pagpasalamatan na nandito sila at tinatawag silang diligent workers ng Republic of Korea government. At sila ay nagtitiis, naghihirap. They are diligently working here in Korea and helping their families doon sa ating bansa. Napakarami sa ating mga overseas Filipino workers ang nandito dahil ang pangarap nila ay makapagtapos ng edukasyon yung kanilang mga anak na naiwan doon sa Pilipinas. So, ang message talaga natin sa ating mga overseas Filipinos na nandito sa Korea is ang pagpapasalamat at ang pag-remind sa kanila na hindi siya magiging madali in the coming months, in the coming years, but ang vision talaga ng Philippine government is a day na hindi na natin kailangan sabihin na kailangan kong umalis sa Pilipinas para magtrabaho, pero ang sasabihin na ng tao ay gusto kong umalis dahil gusto kong magtrabaho sa ibang bansa. Hindi na need, kundi want na yung gaanoon na panahon. Thank you, ma'am. Thank you. Looking at the blue